mga kababayan ay magmimisyon. Kasama ko si Ralph. Nandoon na bumili ng gatas kasi meron kaming pupuntahan po. At hindi namin kasama si Sir Paul. Pero may pumalit po sa kanya sa aming pagmisyon ngayong araw. At alam nyo ba kung sino po yon? Kung sino po yung pumalit kay Sir Paul? Hindi na buna, no? Nandyan. Bye! Yung ginagawa ni... Good morning mga ka-people, mga kababayan, mga kapugong biyahero. Isang magandang araw po. At ayan, muli nga tayo nagbalik. Nakapag-check up na po ako mga kababayan. Yung mga result ng lab natin is okay naman, salamat sa Diyos. At meron lang tayong iniinom na gamot para sa ating ubo. At kami po ngayon mga kababayan ay magmimisyon. Kasama ko si Ralph. Nandoon na bumili ng gatas kasi meron kaming pupuntahan po. At hindi namin kasama si Sir Paul. Pero may pumalit po sa kanya sa aming pagmisyon ngayong araw. At alam nyo ba kung sino po yon? Kung sino po yung pumalit kay Sir Paul? Hindi na buna, no? Nandyan. Yes, muna, okay. Diyan sa bidiron. Ayan, si Jason yung pumalit kay Sir Paul. Pumalit sa sa upuan. sa Magandang araw po mga kababayan. Ayan. First time ko dito sa first time ko pong makakarating ng Agusan kaya sobrang excited ako. Kaya sabi nila kahit mahaba yung biyahe. Sabi kasama ako kasi first time. Ayan. Gusto ko makarating. So hindi po kasi makakasama si Sir Paul po mga kababayan kasi meron siyang kailangan pa siyang magpahinga. Kaya bawal pa siyang bumiyahe ng malaya. Ay si Jason, yung aming kasama, nag-enjoy naman niya sa biyahe. Nag-enjoy. Yes, sobra. At meron siyang trivia. Nakita niya na yung Yung pinakamalaking plantation, banana plantation. Oh yes. Dito sa Pilipinas na. Oo. Ayan. Grabe, sobrang haba mo pala nun. Ilang minuto mong lalakbayan. Sabi ko nga, sa laki nung plantation na yun, sobrang daming trabahador sigurado na nabibigyan ng trabaho Yes. nung lugar na yun. Kaya malaking tulong for sure dun sa mga mamamayan ng netong anong lugar yun? Davao del Norte. Santo Davao Tomas. del Norte. Santo Tomas, Davao del Norte. So dito pala matatagpuan yung mga talaga, no? Kinukuha yung mga pang-export, no? Ina-export yung mga saging yan. Yung mga halos lahat ng prutas sa Mindanao. Oo. Halos kadalasan. Yung sa Davao naman, yun yung durian at Durian. saka kakao. Ayun sa Davao. Hilig ko pa naman Davao sa City. saging. Sa saging, Davao del Norte. Sa Bukidnon is yung Pinya. pinya. Yeah, nakapunta na rin ako doon sa sa yung plantation Del Monte. Del Monte. Del Monte oh. Plantation, nakarating na rin ako doon sa doon. Yeah. Daming magagandang dito sa sa Mindanao. Tsaka parang yung mga prutas na export quality talaga, no. Maraming nagagaling dito. Maraming nagagaling. Mangga meron din. Kasi food basket tong tinatawag Ang Mindanao. Mindanao. Oo. Ng Pilipinas. Kaya ngayon mag-explore pa tayo. Yes. Puntahan pa natin yung pinakadulo at doon mo makikita na masasabi mo na grabe tong bundok na to, meron mo palang ganito. Oo. At alam kong nakikita mo lang yan sa sa tawag nito sa pagsakay ka ng eroplano. Oo, Pero ngayon tama. mapupuntahan mo na yan. Nakita mo yung mga kabundukan doon. Kaya First time mapupuntahan. oo. Pero sayang, no, kasi gusto po sana namin puntahan yung yung wake, yung lamay ni Rene. Yeah. Ni Rene Baterbonia. Kaso medyo malayo pala siya dun sa lugar na pupuntahan. Malayo siya. Kaya pag-pray na lang natin yung niya, pagdasal natin. Rest in peace. Yes, oo, kasi hindi natin talaga alam ang mga hanggang kailan at saan nung tayo, kaya pag-pray natin. Yeah. Magkasama na sila ni Lord. Kaya piliin po natin maging mabuti. Yes, Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. So, alam mo yun. Yun na lang yung siguro mabuting magagawa mo. Magpakabuti ka araw-araw. Yeah.
Kaya hindi ako naniniwala na dahil kinuha ka ng maaga ay masamang tao ka. Oo, hindi. Kaya para sa akin, kaya kinuha ka ng maaga kasi ayaw niyang mapahama ka pa. Gusto niya niyang makasama ka habang di ka pa nakuha sa kabilang parang Sa kabilang panig. kabilang banig ba. Kaya kung patuloy kang mamumuhay, so gumawa tayo ng mabuti at maganda sa tao. Ayan si Ralph. Bili ako ng para sa bibi ko po. Sana all my baby. Sana all. Uy, ba't 0 to 6 months yan? Kasi gagawa pa ako ng bago. Hindi, ito ba? Yan 0 to 6 months. Ilang Hindi man yun. Hindi, 3 months pa yun. Ay, 3 months pa ba yun? 3 months pa yan. Kala ko 8 months na. Wala po eh. Si baby ba? Ace. Ay, is. Ay. Oo. Ay. Si Ace. Sabi mo kasi para sa baby mo. Gagawa nga ako ng Ay, bago. gagawa ng bago. Ano ka ba? Malaki na kasi si Ace. Expired na yan. Yes. Pagdating nun. Oo. Expired. Hoy! Tara na. Tara. Let's go. Let's go. Samahan niyo po kami. Let's go. Kaya, mabilis mag-drive si Pizza. Sige. Baba ka muna. Baba na ako. Ayan, dito na kami. Basta Jason. Okay naman. Sobrang bagong experience na naman. Bagong lugar, syempre. So, happy. Tapos, first time ko din mamimit po sila, sila Quindy saka si Jerome. First time ko din makarating dito. Grabe, ang layo nga pala. Pero hindi pa ito yung talagang puntahan sana natin. Ang layo pa. Doon sa kung saan yung dapat ay kasalan ni Langga. Dati. Oo, dati Una, doon. oo. Kaso lang, si Jerome taga rito. Kaya Binitbit niya na si Quindy. tinanong natin kung nandito baka umuwi nga. Oo. Sakto, nandito Sakto, sila. umuwi. Kaya hindi na tayo tutuloy doon. So kung hindi pala tayo tumuloy, mga ilang minutes pa yung travel natin sa Ilang minutes, oras pa, mga nasa 2-3 oras. Kaya siguro yun ang ni PJ. Sabi niya kasi, ang bilis daw natin. Oo nga. Yun pala yun. So nandito Malayo. pala, ito pala ay lugar ni Jerome. Jerome. Okay. Gets. Sige. Ayan. Baba muna Grabe ako ng ng layo, fairy no? light. Okay, sige. Ikot ko lang daw. Sige. Kain po, nagutubo ako sa biyahe mga kalabang. Ito natin. Huwag punta dito, kaya naman si Jerome dito. Ayan, Jerome dito. Tawagan na eh. Ayan, Jason, hindi pa pala to. Kailangan pala natin tumuloy. Tumuloy sa ano. Sige, ay. Ayan, kasama natin si Quindy. Hello, Quindy. Ako si Kuya Jason. Jason. Ayan, so kasama natin si Quindy dito sa sasakyan. Siyempre kasama yung kanyang baby. Ilang months na si baby?
inaantak siya. Let's go. Let's go. Dati talaga nung ano nila, walang ano, walang magkano. Ayan, sa napakahabang biyahe namin po ay thanks God safe kami nakarating dito sa lugar sa aming sadya po. Ayan, tingnan niyo po. Grabe. Ilang oras ba yung biyahe namin? Hala, mag-aalauna na, alas 6 kami umalis doon. So 5 hours, 5-6 hours, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 hours. Magsi 7 hours po yung aming biyahe. Ganun po kalayo dito. Ganun kalayo dito sa aming pinuntahan. Wala. Yung ano, sa Sakaw. Ganun sa taas. Yung lugar nila dito. Ayun, sakahan na naman doon, no? Dito na talaga tayo. Ito na yan. Yeah. Promise. O may pupuntahan pa daw tayo isa eh. Wala Hindi, tayo. ano na lang. Ano na lang yun, doon na lang sa dulo. Pero ito na talaga yung pinakalugar. Oh. So yun pa lang natin si Jerome. Yeah. Ganda, grabe may mga ano sila. May mga pananim na mais no, kaya lang hindi pa for harvest. Hindi pa. Parang ano pa, mga mura pa lang yung ano, yung pananim. Pero grabe no. Tapos pababa. Feeling ko may ilog dyan. Sa ilalim. Feeling ko lang. Sorry. Merong ilog dyan. Meron na? Maano eh, mahalaman. Yun yung kagandahan din dito, no? Parang hindi kagaya sa ibang lugar. Parang sa Mindoro, kagaya sa amin, may mga kalbo na kabundukan. Oo. Dito, talagang sobrang dami ng ano. Sobrang daming puno. Ha? Same experience. Nakakamangha.
Nakakamangha ang lugar. Hindi. Namamangha ako dun sa nakita ko nila. Kasi akala ko nung una, di ba napanood ko nga yung video. Yeah. Tapos parang ang daming tao dun sa ano. Sabi ko akala ko malaki yung bahay. Tapos pag ano ko, hindi pala siya kalakihan. ganito Ano lang. pala siya. Typical bahay. Bahay lang. Nakakatutuwa. Kasi iba-iba yung ano niya. Tingnan mo yun. Kawa-kawayan siya. Tapos ito na, di ba? Puro kawayan siya. Ito naman puro kahoy. So kanya-kanyang ano din sila. Variety of. May variations din yung kanilang pamamahay at pamumuhay. Pero yun sa ano, sa biyahe ng ano. Sa biyahe, okay naman. Doon mahaba talaga. Sobrang ano din, mahabang biyahe. Pero sanay na din naman. Pero iba yung ano dito no, iba yung lugar kumpara dun sa Sa Luzon o sa Mindoro. Oo, iba. Kasi nga parang layo-layo ba yung mga ano, yung mga bahay ng mga tao. Kasi halimbawa sa Luzon kasi 'di ba, halimbawa yung mga mangyan. Parang nasa isang lugar na talaga sila. Sama-sama na sila doon. Pero dito, parang ano pa din, pulo-pulo pa din sila. Pero tingnan mo dito, isa, dalawa, tatlong bahay pa lang yun nandito. Tapos parang dun sa mga dinadaanan natin, gano'n din, dalawa, tatlo, or apat, lima. So hindi pa sila talaga isang community na parang kahit siguro magkakamag-anak sila, pero lakad-lakad pa rin sila para makarating dun sa mga kamag-anak. Yun yung ano, nakikita kong pagkakaiba din. Kung yung way ng pamumuhay nila. Kasi kahit saan sila dito kasi pwede sila magbahay. Kasi wala naman yung ano, parang walang ownership. Walang ownership. Sa kanila lahat, sa kanila nila lahat. Kaya ganun. Kaya, amazing. First time. Marami pa rin tayong mga natututunan din sa mga lugar na pinupuntahan natin. Eh, masasabi mo rin no na ang lawak pa ng ano no. Sobra Lawak pa ng mga kagubatan, kabundukan no. Ako sobrang ano nga, yung ano pa, parang hindi nagagalaw ng Ilang tao no. ilang taon. Ayan o, Kumbaga ikot yung ano natin. nila is yung pangkabuhayan lang talaga. Hindi sila yung parang pinuputol yung mga ano. Kasi kita mo, ang lalaki ng inaabot. May nakausap nga akong dato, sabi niya, hindi naman daw nila kayang, sabi ko kasi, huwag niyong putulin yung mga kahoy, huwag kayong magkaingin. Sabi niya, hindi naman namin kaya putulin yung mga kahoy na yung pangmalakihan talaga. Ang sa kanila lang, yung kaya na nilang sakahin. Hindi yung talagang sila yung pumuputol. Ang mga pumuputol daw niyan dati is yung mga malaking negosyante, yung mga loggers. Which is ngayon hindi na nakakarating dito. Ngayon bawal na. Yun yung maganda doon. Bawal na. Oo. Kasi kumbaga, yung means ng pagkuha ng mga product na yan, ano limited yung kakayanan ng mga katutubo. Limited. Hindi na matatransport yan ng ano. Hindi. Kasi hihilahin nila or what. Unlike yung mga may kakayahan na parang nag-exploit ng mga natural resources. So sila talaga yung may mga ano, magdadala sila dito ng truck, magdadala sila dito ng mga equipment na pamputol and all. So kaya na-abuse yung lugar. Pero so dahil maganda yun, yung pinagbawal na nila yung ganyung ano. Kaya ano pa, parang hindi na-aabuso yung kalikasan. Marami pa rin talagang puno. Hirap nga daw silang mag ano ng kanilang bahay. Pagabas. Magpagabas ng kahoy para sa bahay. How much more pa how much more po. Ano ng malalaking kahoy. Ano yung mga nalilipat mo? Mga gamo-gamo. Ano, tara. Puntahan muna natin si Jerome? Sige. Ng mga Solar? gamot, solar, ganyan. Pagkain. Ito yung sinasabi mo na may diretsuhin pa. Tapos, pero ito na talaga dito, pag ganyan maglulo. May bahay ng bubuyog dyan, Jason. Ay. Dyan sa puno. Istorbohin natin. Tingnan mo. Ang ganda dyan. No? Ay, ba't nawala yung bubuyog? Kinuha na ba?
Hala. Binuksan ba? Pabalik ko pala dito. Nawala na yung Pabisa buhay. namin. Sa bangin. Baba lang na. Oo. Sabi, hindi ko nalalit. Oo. Nilalit ko na bangin mo. Tapos nasa gilid lang po kami. Kunti lang na pagitan. Oo. Amazing. Kaya kayo takbuhin. Ayun oh, yung bubuyog oh. Yun yung bubuyog. Ayun, bubuyog pala. Oo. Nakita ko na. Ibubulog kong matakit. Ano yung protector? Para hindi siya putusin. Ang dami. Bakit nakakatakot? Nagulat ka doon. Oo, naalala ko yung panaginip ko kagabi. Naalala ko talaga yung panaginip ko Oo. kagabi. Kaya dyan kita pinaupo. Wala. Oo. Para ma-experience mo. Di ba ang ganda no? Kahit nakakatakot, hindi ko masabing natatakot ako kasi wala naman ako magagatak. No choice. Meron pa dyan. Hindi naradiyan yan. Hydra. Pupunta lang namin si Jerome. Habang si Quindy ay prepare doon sa naka-prepare doon sa bahay nila. Wow. So ayan po mga ka-people, grabe yung biyahe namin, isang buong araw po yung aming biyahe. Ngayong gabi ay nakauwi na kami at mag alas 9 na ng gabi. Nandito si Boren, nagantay sa amin at run out po dito mga kababayan. Kailang pinaandar yung generator para yung mga rep mag-andar pa rin kasi may laman dyan masira. Pero yung ilaw solar po yan. Grabe, napagod talaga ako sa aming biyahe pero ayos lang. At gusto kong pasalamatan lahat ng mga nakasuporta sa amin, sa akin. Thank you so much kay Tete Redemption, kay Mama Eileen, maraming salamat sa lahat ng mga charity viewers. Gusto kong pasalamat, thank you po sa inyong lahat mga kababayan. At salamat sa laging mga nagdarasal sa aming biyahe sa araw-araw. So ayun lang po sa ngayon. God bless po, we love you all. Bye bye.